Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Janus. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Sa murang edad ng binatang si Janus, dahil sa sobrang kahirapan, nasanay na itong gumawa ng iba't ibang paraan para mamuhay. Kaya kahit malayo sa tahanan ang karagatan, naglalakad ng mag-isa ang binata para sumama sa mga mangingisda, para tumulong o kaya na may magbantay ng mga bangka. Paminsan naman ay nag-aalok ito ng mga kagamitang gawa sa ceramic o salakot sa mga dayuhang turista. Kung minsan pa'y umi-extra sa pagiging konduktor ng bus sa kakilalang tsuper. Mag-isang binubuhay ni Janus ang bunsong kapatid at lola na isang 68 taong gulang. Parehong may diferensya. Ang bunsong kapatid ay may komplikasyon sa pag-iisip, habang ang lola naman may iniindang sakit sa bato. Walang ibang maaasahan dahil matagal na rin noong namaalam ang mga magulang at lolo. Kahit papano, nakakayanan naman ng binata na tugunan ang pangangailangan sa araw-araw. Ngunit sa kabila ng pakikipaglaban ng patas sa buhay, may isang lihim na iniingatan ang binata. Ito ay ang biyayang ipinagkaloob ng bantay ng isla. Isa itong klase ng lamang lupa. Isang malaking puno na may sariling buhay. Binigyan siya nito ng bato na nagtataglay ng bisang pangontra sa iba't ibang nilalang, katulad ng aswang, maging sa mga masasamang elemento sa paligid. Oh, Janos, napansin ko kagabi lumabas ka ng 10 oras ha. Saan ka na naman ba nagpunta? Huwag mong sabihing nagbabantay ka ng bangka o sumama sa pagpapalaot kay paring Hernan. Hindi ba napilayan siya nito lang nakaraan? Wika ni Lola Indang. Napaayos naman sa kinatatayuan ang binata nang madinig ang sinabi ng matanda. Kaagad namang nag-isip ng irarason. Lola, nakalimutan ko po kasing tignan yung bangka ni Kuya Jix eh. Ako po yung nautusan kahapon tapos hindi ko sigurado kung maayos ba yung pagkakatali. Alam niyo naman, maraming siraulo dyan na pinagtitripan yung mga bangka. Noong nakaraang araw lang, kinawawa nga yung bangkay ni Mang Kulas eh. Tugon ng binata. Sigurado ka ba, Apo? Hindi naman sa pangengela, pero parang may nagbago sa'yo. Habang tumatagal parang nagiging iba ka. Hindi lang sa usaping pisikal, pati sa galawan. Magtapat ka nga sa akin na po. Ano bang nangyayari para magkaganyan ka? Tanong ni Lola Indang. Saglit namang natahimik si Janus. Alam niya ang ibig sabihin ng lola. Ngunit patuloy lamang sa pagmamaang-maangan. Ang tinutukoy ng matanda, ang palihim na tungkulin na ginagawa ng binata. Bagay na hindi pwedeng malaman ng kahit sino. Lola, ano naman po ba yung nagbago sa akin, Aber? Ay, si Lola naman. Ako lang po ito, no? Baka inaantok pa po kayo. Kaya nag-iiba yung tingin nyo sa akin. Ang mabuti pa mag-agahan na tayo. Wika ni Janus. Ay nako, Janus. Apo kita. Kaya sana naman wag kang maglihim sa akin.
ano man yan pwede kang magsabi. Makikinig naman ako palagi ha. Lola, wala naman pong nangyayari sa akin. Masyado po kayo nag-aalala eh. Halina lang po kayo na makakain na tayo. Wika ni Janus. Habang nasa hapag hindi pa rin maiwasang mapaisip ng binata sa sinabi ni Lola Indang. Hindi ito ang unang beses na napag-usapan. Makailang ulit na at sa tuwing matatalakay, panay lamang ang pag-iisip ng irarason. Matapos mag-agahan, dumiretso si Janus sa merkado para makakuha ng mga salakot at iba pang kagamitang pangkusinang gawa sa ceramic. Ito ang ilalako ng binata ngayong araw sa mga turista at lokal. Pagkatapos sa tindahan, unang pinuntahan ng tahanan ng kapitan upang alukin ang panindang mangkok. Malapit na rin ang pistang bayan kaya't didiskarte na rin ito. Pagkarating, hindi naman nalugi dahil pinakiyaw ang lahat ng dala, maging ang mga salakot. Nautusan pa itong ipamigay sa mga lokal na mangingisda. Dali-dali namang nagpunta ng tabing dagat ang binata. Habang namimigay, napatingin si Janus sa isang matandang lumapit. Inilahad nito ang kamay tanda ng paghingi. Hindi naman niya pinagdamutan. Binigyan ng sombrerong gawa sa ratan. Lumakad din ang matanda pagkatapos ngunit hindi maialis ng binata ang tingin doon. Nakakaagaw pansin ang amoy na masyadong pamilyar sa kanya. Dagdag pa ang dating ng presensya. Kung hindi nagkakamali ng pagkakakilala, nakainkwentro na ito dati. Janus, kilala mo ba ang taong yon? Kahapon ko pa siya napapansin. Tumatambay nga sa bangka. Kilala mo siguro. Malagkit ang titig sa'yo eh. Wika ni Mang Hernan. Paika-ika itong pumwesto sa tabing upuan. Hindi po. Nagtataka nga rin po ko kung sino yung taong yun eh. Kasi ngayon ko lang siya nakita sa lugar natin. Baka may kaanak dito no? Nagbabakasyon lang. Tugon ni Janus. Posible. Pero masama yung kutob ko sa matandang yan. Sabihin na nating walang kahina-hinala sa kanyang kilos. Pero nararamdaman kong may ibang pakay sa lugar na ito. Isa yata yan sa magnanakaw ng bangka. Ano kaya ang pakay niya no? Muling tanong na matanda. Tinignan ni Janus ang dinaanan nito. Malayo na yon ngunit tanaw pa rin dahil binabaybay lamang ang tabing dagat. Nakihalubilo pa sa mga lokal na nagkakasiyahan sa tabi. Napansin din ng binata ang paglingon nito sa kanya na para bang kilalang kilala siya. Napaisip si Janus na mga sandaling yun. Binalikan ang mga dating labanan kontra nilalang. Malakas ang pakiramdam na isa ito sa dating nakalaban. Hindi nga lang matukoy dahil wala itong maalala. Pagkatapos maibigay ang lahat ng sombrero sa mga lokal, umuwi na si Janus. Inasikaso ang mga gawaing bahay. Habang nagsisibak ng kahoy, muling napansin ang parehong matanda. Sa pagkakataong yun, nakatitig na ito sa kanya. Isinawalang bahala ngunit sa paglipas ng oras, nanatiling nakatingin. Hindi na mapakali ang binata. At para magkalinawan na, dali-dali niya itong kinumpronta. Magandang hapon po sa inyo, Manong. Pwede po bang malaman kung
May sadya po ba kayo sa amin? Kanina ko pa po kayo napapansin eh. Nakatitig ho kayo sa akin. Kanina rin ho nagkita tayo dun sa bandang baybayin eh. Tanong ni Janus. Hindi kagad nagsalita ang matanda. Nakatitig lamang kay Janus at saka ito nagsalita. Iho, hindi sa baybayin ang una nating pagkikita. Masyado ka pang bata pero nakalimutan mo na kagad. Alalahanin mong mabuti kung saan mo unang nakasagupa ang mukhang ito. Tugon ng matanda na mas lalong ikinagulo ng isipan ng binata. Malakas ang kutob ni Janus na nakaengkwentro ito dati. Kaya nga lang, hindi na matandaan kung kailan at saan nakaharap. Ang huling nakalaban, isang batang nayanggaw. Hindi matanda kagaya ng kausap ngayon. Kung hindi sa baybayin ng una nating pagkikita, saan naman po, Manong? Sigurado kasi ako na ngayong araw pa lang kita nakita eh. Kung sigurado ka, pwede bang ipaalala mo sa akin kung saan tayo unang nagkaengkwentro? Wika ni Janus. Hinamon ang matanda na ito mismo ang magsabi upang mas mapabilis ang pag-alala. Subalit naging maingat ang matanda. Tinawanan lamang siya. Saka nagmamadaling tumalikod. Iniwanan ang binatang gulong-gulo. Napabuntong hininga na lamang si Janus. Sa halip na bumalik sa gawain, naghanda ng kagamitan panlaban sa posibleng panganib na paparating. Mula sa pulang tela, inilabas ang nakabalot na batong kulay berde. Ito ang ibinigay sa kanya ng punong lamang lupa. Maliit lamang ito kung titignan. Ngunit marami na itong nilalang na napuksa. Kasabay nitong inilabas ang kambal na patalim. Ang punyal na ginagamit pandagdag depensa. Pagkatapos nito, bumalik sa labas upang tignan ang paligid. Dali-daling itinago ng makita ni Lola Indang. "Oh Jonas, bakit may dala kang patalim? Saan mo naman nakuha ang mga yan? Sandali, at bakit parang may susuguring kang tao? May dumaan bang siraulo rito?" Tanong ni Lola Indang. Opo. May sintu-sintu kasi naghahamon ng away. Binato pa nga yung bubong natin. Papakitaan ko sana kaso mukhang nakaalis na. Tugon ni Janus. Ganun ba, apo? O sige, itago mo na yung patalim na yan. Baka mademonyo ka't makasakit ka pa ng ibang tao. Mas magiging malala pa. Sitahin mo na lang. Bata pa naman siguro yun. Wala yatang magawa kaya ng bubulabog ng iba. Siya nga pala, iho. May nakasalubong ako matandang lalaki. Kilala ka raw niya. Nagtanong pa nga tungkol sa'yo. Kaano-ano mo ba si Ricky? Ricky? Lola, sino pong Ricky? Wala naman po akong kilalang may ganyang pangalan eh. Wika ni Janus. Duda ito na ang matandang nakausap kanina ang tinutukoy ni Lola Indang. Hindi nga ito nagkamali ng ilarawan ang suot at itsura. Dito pa nga raw siya galing kaso hindi kayo nagkausap ng maayos. Yung lalaki bang mas matangkad sa akin ng kaunti? Maputi yung buhok. Balbasero. Tapos nakasuot ng sombrero. Kulay puti yung kamiseta. At nakapantalong itim. Kung nagkausap kayo, bakit ang dali mong nakalimutan? May problema na ba sa'yo, apo?
Wala naman po, Lola. Saan po ba kayo nagpupunta? Ay nako, baka kung saan na naman kayo kumakain ha. Baka mas lalong lumala yung sakit nyo sa bato. Tara na po sa loob. Huwag na po kayo maging pasaway, Lola. Kailangan nating maagapan yung sakit ninyo. Wika ni Janus. Nakahinga ito ng maluwag nang hindi na magtanong pa ang lola. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Janus sa banta na matandang nakausap. Panay ang pagsilip sa labas. Nakikiramdam sa paligid. Hindi rin mabitawan ang kambal na patalim. Nagtataka namang muli si Lola Indang nang makita siya sa ganong kalagayan. Sandali nga, Janus, apo. Parang may mali talaga sa'yo eh. Bakit dala mo na naman yung punyal mo? Napakatalim pa naman. Kahit makasagi lang nasusugatan na. Itabi mo na yan, apo. Matulog ka na. Nagmumukha ka tuloy ewan sa ginagawa mo, apo eh. Sita ni Lola Indang. Dali-dali namang sumunod si Janus para sa ikatatahimik na matanda. Ibinalik sa lagayan ang mga patalim ngunit patuloy pa rin ang pagmamanman sa paligid. Hindi nagtagal. Muli niyang naramdaman sa kahanginan ang presensya ng nakausap kanina na tinawag ni Lola Indang na Ricky. Mula sa bintana, natanaw ng binata ang anino ng isang tao na palipat-lipat ng pwesto sa mga naglalakihang puno. Paunti-unti itong lumalapit sa tahanan. Dali-dali namang dinampot ang patalim at saka naghanda. Matagumpay na nakalabas ang binata habang sinasabayan ang galaw ng nilalang. May patong-patong na kahoy sa bakuran. Doon ito pansamantalang nagtago. Paglipas ng ilang sandali, naaktuhan ang pagbabago ng anyo ng nilalang. Lumaki ang hubog ng katawan. Lumilitaw mula sa kadiliman ang nanlilisik na mga mata. Hindi nakampante si Janus dahil kilala niya ang ganitong uri ng halimaw. Ilang beses na ring nakalaban at hindi madaling talunin. Sa pagdaan ng mga sandali, unti-unting nakilala ang taglay na amoy. Ito ang tanging aswang na hindi pa natuluyan. Sa laki at lakas ay hindi kayang sabayan, kaya humantong pa sa puntong nakatakas. Nang akmang lalapit na sana ang aswang, dahan-dahan ding humahakbang si Janus para salubungin. Kaya nga lang, lumabas si Lola Indang at tinawag ito. Napaatras ang nilalang. Ganun na lamang din ang paghugot ng hininga ng binata. Napakuyom ng kamao dahil sa nasayang na pagkakataon. Hoy, Janus. Gabing-gabi na pero nandito ka na naman sa labas. Ano bang nangyayari sa'yo, apo? Nagtatago ka pa riyan. Halika na nga rito sa loob. Wika ni Lola Indang. Walang salita na pumasok ng tahanan ang binata. Nang bumalik sa pagtulog ang matanda, dali-dali naman itong lumabas para alamin kung nasa paligid pa ba ang nilalang. Pagkatapos masuri, bumalik na lamang sa loob ng tahanan dahil wala nang naabutan. Kinabukasan, maagang umalis si Janus upang magpunta sa baybayin. Mag-aabang ng mangingisdang naghahanap ng katulong sa laot. Habang naghihintay, napansin ng binata si Mang Ricky. Nakaupo ito sa bangka sa dulo. Lalapitan sana kaso nagmamadaling umalis. Oh, Janus, parang natakot yata yung matanda sa'yo ha. Ang bilis makalakad nang makita kang papalapit. O siya, handa ka na bang pumalaot? Wika ni Mang Hernan.
Kayo nga po yung dapat kong tanungin eh. Handa na po ba kayong pumalaot? May pilay pa po kayo. Tugon ni Janus. Ay nako, ayos na ako. Naigagalaw ko na yung kanan kong binte. Maiba tayo. Naghihinala ako sa kilos na matandang yun ah. Nakita ko siya kagabi. Ilang beses na naglalakad sa kabahayan. Wala namang ginagawang masama. Pero mapapaisip din yung kahit na sino kung makakita ng taong naglalakwatsa ng 10 oras ng gabi. Hindi mo ba talaga kilala? Parang kilalang kilala ka niya. Sa'yo siya palagi nakatingin. Ganun po ba? Yun nga rin po eh. Inaalam ko pa kung sino siya. Ako na po yung bahala sa lambat. Mauna na po kayo sa bangka. Wika ng binata. Pumalaot na ang dalawa ngunit panay pa rin ang paglingon ni Janus sa baybayin kung saan nakapwesto si Mang Ricky. Nakatayo lamang ito at nakatitig sa kanya. Si Mang Hernan na ang nakapansin. Hindi maiwasang magtaka sa ugnayan ng dalawa. Oy Janus, sigurado ka bang hindi mo kilala ang taong yan? Kung makatitig sa'yo parang merong kayong nakaraan. Janus, kung sakali mang may masamang balak sa'yo, magsabi ka lang sa akin ha. Ako na ang re-resback dyan. Kaya na po natin, Mang Hernan. Kung wala naman siyang gagawin, hindi kailangan ng resbakan. Pero kung sakaling meron po, hindi ko po kayo hahayaan, no? Wika ni Janus. Paglipas ng ilang oras sa laot, bumalik sila dala ang mga huli. Matapos makuha ni Janus ang parte, umuwi muna para maipagluto ang lola't kapatid. Habang abala sa kusina, muli niyang nakita si Mang Ricky kausap si Lola Indang. Lumapit ito, ngunit dali-dali namang lumakad papalayo ang matanda. Lola, bakit niyo po kinakausap yung taong yun? Ano po yung sabi niya? Anong pakay niya rito? Ay nako Janus, kung makatanong ka parang masamang loob yung tao. Nagtanong lang naman siya tungkol sa'yo. Kailan ka raw maglalako ng mangkok? Bibili sana siya. Hindi ba't nagpunta ka ng merkado kanina? Ano ang kabuhayang pinagkakabalahan mo ngayong araw? Sumama po ako sa pangingisda kay Mang Hernan. Ikaw po, Lola, bakit po nasa labas ka? Dapat nagpapahinga na lang po kayo sa loob. Kapag lumala po yung sakit nyo, magiging malaking problema na naman po sa atin yan. Ako ba talaga yung inaalala mo, Janus? Baka may gusto kang sabihin sa akin. Nabanggit sa akin ni Ricky na meron kang tinatangan na mutya. Bigay daw ito ng isang lamang lupa na nagbabantay ng isla. Apo, totoo ba yung sinabi niya? Nagkikita kayo ng lamang lupa na yon? Tanong ni Lola Indang. Natigilan si Janus. Hindi malaman kung ano ang isasagot. Iniba na lamang niya ang usapan. Nakahinga rin ng hindi na mag-usisa pa si Lola Indang. Sa muling pagsapit ng gabi, pagkatapos mapakain ang lola't bunsong kapatid, nagpunta sa baybayin si Janus upang makatulong kay Mang Hernan. Binalikan nila ang iniwang lambat kanina. Bumalik din kagad nang makuha ito. Sa kalagitnaan ng pagsasaayos ng mga nahuling isda sa balde, nasipat ng binata si Mang Ricky sa unahan. Nakaupo sa isa sa mga nakataling bangka. Nagpaalam ito kay Mang Hernan at dali-daling nilapitan ang matanda. Sa pagkakataong yun, nakangiti itong sinalubong ni Mang Ricky. Manong, linawin po ninyo ang inyong pakay sa akin.
Hindi ganito na palagi kayo nagpapakita kung nasan ako. Kinausap niyo pa yung lola ko. Tapos sinasabihan niyo pa ng kung ano-ano. Iho, sinabi ko lang naman ang totoo sa lola mo. Hindi ba't may tangan kang mutya na mula sa isang lamang lupa? Ginamit mo pa nga sa pamumuksa eh. Mga kapatid ko nga ang pinatay mo. Manong, diretsahin mo ko. Ano ba talaga yung pakay mo? Wala lang. Gusto ko lang masaksihan ang ganap sa buhay mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandirito para manggulo. Nandito ako para manakot lang. Manakot? Kaya ka ba nagpupunta sa amin noong nakaraang gabi? Kung hindi lang lumabas si Lola, patay ka na sana. Eh bakit hindi na lang ngayon? Total, magkaharap na rin lang naman tayo. Pag-uusap ng dalawa. Napahugot ng hininga ang binata. Tinitigang masama ang matanda. Sasagutin na sana nang magsalita si Mang Hernan. Pare, mawalang galang na pero hindi yata tama na hinahamon mo ang binata. Mas matanda ka kesa sa kanya. Pero ikaw itong nagsisimula ng gulo. Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag mong idamay ang nananahimik. Hindi ka taga rito ano? Bakit hindi ka nalang bumalik sa lugar na pinanggalingan mo? Ang tabil ng dila mo, tanda. Bakit hindi ka nalang bumalik sa pangingisda mo? Huwag kang mangelam sa usapan ng iba. At baka mapahama ka lang. Huwag mo nga akong binabantaan. Hindi mo ako kilala. Ang mabuti pa'y umalis ka na bago pa ako makapugot ng ulo. Wika ni Mang Hernan. Ngunit tinawanan lamang ni Ricky ang sinabi ng matanda. Nang matapos ay binalingan si Janus. Iho, ipapaalala ko lang sa'yo. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Gusto ko lang din sabihin na magdoble ingat ka. Lumingon din dahil baka may nakasunod sa'yo. Ikaw naman, tanda. Huwag mong hihimbingan ang iyong pagtulog mamayang gabi. At baka hindi ka na magising. Banta ni Mang Ricky. Matapos yon ay dali-dali nang tumalikod ang matanda. Walang lingon-lingon na umalis. Abay sira ulo yun ah. Kung makabanta ng buhay akala mo naman kung sino. Janus, kilala mo ba yung lalaking yun? Ang sarap sugurin sa kanila eh. Hayaan nyo na lang po, Mang Hernan. Baliw na yata kaya kung ano-ano yung sinasabi. Tara na rin po, Manong. Wika ni Janus. Pag-uwi, kumaripas palapit ng tahanan ang binata nang makita ang matanda na kausap ang bunsong kapatid. Tumatango lamang ang bata dahil hindi naman makaintindi. Mahigpit ang pagkakahawak sa braso nito na kaagad binawi ng binata. Itinulak palayo si Mang Ricky. Ano ba? Una si Lola, tapos ngayon yung kapatid ko? Ano ba talagang gusto mo, ha? Manong, maayos ako nakikiusap sa'yo. Lupayan mo ang pamilya ko. Alam mo, bata, napapagod na rin ako kakahintay kung kailan mo ilalabas ang gamit na meron ka. Anong hakbang ba ang gagawin ko para bumigay ka? Ano bang pumipigil sa'yo ngayon? Dahil basta ka na lang kasi lumilitaw kung may aswang na ng bibiktima. Tapos ito ka, puro na lang salita. Nararamdaman ko ang mutya sa'yo kaya wag mo kong artehan. Wika ni Mang Ricky.
Ipinapasok muna ng binata ang kapatid sa loob ng tahanan bago itinuloy ang pakikipag-usap kay Mang Ricky. Kinuha na rin niya ang kambal na punyal. Inilagay sa likod ng pantalon. Ano ba? Gusto mo ba ng laban? Pagbibigyan kita. Pero sana walang sisihang kung ito ang magiging katapusan mo. Hindi ako marunong magpatawad. Umaawa lalo na kung nasa kalagitnaan ng engkwentro. Sasabihan lang kita para makapag-isip-isip ka at may pagkakataon ka pang umatras. Ako ang dapat magsabi niyan sa'yo, bata. Pagbibigyan kita ng pagkakataong pumili. Lalabang ka sa'kin o isusuko mo na lamang ang iyong sarili para naman hindi gaanong maramdaman ng sakit ng kamatayan. Alam mo, Manong, ang dami mong sinasabi. Maglaban na lang tayo pero hindi dito. Sa lugar na malayo sa pamilya ko. Wika ni Janus. Dinala ng binata si Ricky sa dakong kapatagan kung saan purong talahib ang nakatanim. Inilabas na rin ang kambal punyal. Pumwesto sa harapan ng matanda. Humagalpak naman ito ng tawa nang makita ang kanyang ginawa. Iho, nakakasigurado ka na ba sa iyong desisyon? Ito na ang huli kong pagtatanong. Kaya ayusin mo ang iyong pagpapasya. Alam mo, Manong, ngayon lang ako nakaharap ng aswang na paulit-ulit kong magtanong. Parte na ba yan ng pag-atake mo? Dinadaan mo sa usapan habang naghihintay ng tiyempo? Hindi ko sasabihin para wala kang alam. Oras ang nasasayang sa pag-uusap na ito. Paano kung simulan na natin para matapos kagad? Wika ni Mang Ricky. Nagpalit ng anyo ang matanda. Nang maging ganap ay walang pagdadalawang isip na sumugod. Ang matutulis na mga kuko ay dumiretso sa pagkalmot. Buong puwersang ibinalibag ang binata. Kinagat at saka sinakal. Sa kabilang banda naman, minabuti ni Janus na tapatan ang lakas ng nilalang. Inilagan ang bawat kalmot ngunit hindi makaligtas sa pagbabalibag nito. Mahigpit ang pagkakasakal sa bayhagis paitaas. Sinalubong pat ibinagsak sa lupa. Inihaharang nito ang kambal na punyal. Habang patuloy pa rin sa pagpapaulan ng kalmot si Mang Ricky. Gayunpaman, patuloy pa rin itong lumalaban. Nang makabuelo, hindi hinayaan ng binata na magkaroon ng pagkakataong makaganti ng atake ang aswang. Sinalakay ng sinalakay hanggang sa tinamaan ng punyal. Tumalsik ang dugo nito pagkatamo ng sugat. Hindi na rin magkamayaw sa pagdaing ang nilalang. Subalit patuloy pa rin ito sa pagdepensa. Walang tigil sa pagsugod si Janus. Ginagamit na ang lahat ng atake na lalaman. Kagaya ng suntok, saksak, sipa at tadyak. Paulit-ulit itong ginagawa hanggang sa bumagsak ang nilalang. Dinaganan niya ito. Panay ang pagwasiwas ng punyal. Hanggang sa mawakwak ang dibdib. Hindi na rin mamukaan sa dami ng sugat. Hindi makapaniwala sa naging takbo ng laban dahil noong una itong nakasagupa. Nahirapan itong makipagsabayan. Napahugot ng hininga si Janus habang tinititigan ang nakahandusay na nilalang. Hindi na ito gumagalaw. Ngunit makikitaan pa ng senyales ng buhay pa ito. Muli niyang nilapitan ang matanda para sana tapusin. Subalit mabilis ang kamay ng aswang at kagad muli siyang nasakal.
Pasimpleng sinaksak ng binata ang leeg nito. Dahilan upang mapadaing at bitawan siya. Nang makawala sa pagkakasakali, dito na niya tinapos ng tuluyan ang buhay ng nilalang. Nakahinga ng maayos si Janus. Ngunit napalitan kagad ng kaba nang makita si Lola Indang sa hindi kalayuan. Gulat itong nakatitig sa kanya. Nagmamadali ring umalis sa lugar. Dali-dali naman niya itong sinundan. Pagkarating sa tahanan, hindi kinausap na matanda ang binata. Habang si Janus sa kabilang banda naman, nagsimulang magpaliwanag kaya lang nahirapan si Lola Indang na pakinggan. Dahil paulit-ulit na bumabalik sa isipan ang nasaksihang labanan sa pagitan ng apo at ng aswang. Ganito ang naging sitwasyon ng maglola hanggang sa sumapit ang umaga. Sa puntong ito, nagkaroon ng pagkakataong magkausap ang dalawa. Lola, tungkol po sa nakita nyo kagabi. Ang totoo po niyan, nilalabanan ko lang yung nilalang na yon. Huwag mong subukang magsinungaling, Janus. Sinabi ni Ricky na meron kang mutya. Hiningi pa niya ito sa akin kaso hindi ako naniwala. Kagabi habang sinusundan kita at nasaksihan ang nangyari, totoo nga talagang meron kang tinatangan. Ito ba ang sinasabing pinagkaloob ng lamang lupa ng isla? Tanong ni Lola Indang. Hindi makasagot ang binata dahil wala ring ideya kung ano ang sasabihin. Kung ganun nga, apo, totoo nga. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Nabigla tuloy ako nang makita yung nangyari kagabi. Maiintindihan ko naman, Janus. Naniniwala ako sa mga lamang lupa. Kaya maniniwala rin ako kung totoong pinagkalooban ka ng mutya. Bihira ang taong magkaroon ng ganitong kapalaran. Kaya dapat lang na ipagpasalamat mo ito. Hindi po kayo galit, Lola. Kinakabahan pa naman ako. Naisip ko nga na baka palayasin mo ko dahil sa nangyari. Bakit ko naman gagawin yun, apo? Hindi ka lang pinagkalooban ng kakayahang labanan ang anumang nilalang. Pati kami ay nabiyayaan din. Unti-unti kong nararamdaman na gumagaling na ako. Gumagaan na rin yung pakiramdam ko. Si Bunso naman, nakikitaan na rin ang pagbabago. Nagsimula na siyang makaintindi. Siya pa nga yung nagsabi sa akin tungkol sa sagutan niyo ni Ricky. Kaya't nasundan kita doon sa talahiban. Totoo po, Lola. Baka naman sinasabi niyo lang yan para hindi na ako kabahan, ha? Paano naman po mangyayari yun? Doktor na mismo ang nagsabi dati na may diferensya sa pag-iisip yung kapatid ko. Sa siyensya, apo, oo. Pero sa himalang dala ng iyong mutya, posible ang lahat na mangyari. Kausapin mo si Bunso nang malaman mo. Wika ni Lola Indang. Lubos ang saya ni Janus nang makitang bumubuti ang kalagayan ng kapatid, maging ng lola. Hindi pumasok sa isipan ang ganitong epekto dahil ilang taon na rin magmula noong pinagkalooban ng mutya. Buong akala niya ay para lamang ito sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Sa paglipas ng panahon, tuluyang gumaling sa karamdaman ang bunsong kapatid. Samantala, humupa na rin ang iniinda ng lola. Bilang pasasalamat, umakyat ito sa bundok malapit sa lugar para kausapin ang lamang lupa na nagbabantay ng isla. Dakong hapon nang makarating doon, walang ibang tao sa paligid.
kaya't sinimulan ang pakikipag-usap sa hangin. Nakaharap siya sa pwesto kung saan natagpuan ang gamit. Alam kong nakikinig po kayo sa akin ngayon. Gusto ko lang po magpasalamat sa pagpapagaling kay Lola at Bunso. Totoo nga pala yung sinabi ni Lolo noong araw. Kapag nabiyayaan ka ng isang mutya, magiging posible ang mga imposible. Marami na kayong inabot na tulong sa akin mula sa walang katapusang paraan sa pagdiskarte sa buhay. Pakikipagsagupaan laban sa mga aswang. Tapos ngayon, ang pamilya ko naman. Maraming salamat po talaga. Wala rin akong ibang maipapangako kundi gamitin sa tama yung pinagkaloob na mutya. Pangako, makakaasa po kayo sa akin. Wika ni Janus. Humampas ang malakas na hangin kasabay ng malalaking alon. Ito ang kinonsiderang sagot mula sa elementong gabay ng isla. Pagkatapos bumaba na ito papunta sa kinalalagyan ng bangka. Pagkarating doon, nagulat ng bumungad si Mang Hernan. Kung ganon, totoo ang sabi-sabing may biniyayaang mutya ang bantay ng isla. Kaya wala kang kahirap-hirap na nilabanan ang aswang kagabi. Napakatapang mong bata, iho. Kaya siguro naibigan ka ng bantay. Tama lang ang taong pinili niyang bigyan. Napangatawanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Ano po bang sinasabi niyo, Mang Hernan? Bakit po kayo naparito? Naghagis ka po ba ng lambat sa malapit? Tutulungan ko na po kayo. Ganyan ka talaga, no? Palaging nakakahanap ng palusot. Hindi bale na. Ayaw mo mang sabihin pero alam ko na ang totoo. Nasaksihan ko ang nangyaring engkwentro kagabi sa pagitan mo at ng aswang. Tapos narinig ko rin ang pakikipag-usap mo sa bantay ng isla ngayon lang. Hay nako. Manang-mana ka sa yumao mong lolo, ano? Palaging may rason. Iniiba ang usapan. Tara na nga. Magpapatulong sana ako sa iyo sa paghagis ng lambat. Pag-uusap ng dalawa. Ang sikreto ni Janus, nabunyag sa lola, maging kay Mang Hernan. Kinakabahan man ito nung una, sa pag-iisip na baka ipagsabi sa ibang tao ang tungkol doon. Subalit hindi ito nangyari dahil naging maingat ang matatanda. Kung minsan pa'y gumagawa ng hakbang para pagtakpan siya mula sa paghihinala ng iba. Sa paglipas ng mga araw, naging magaan ang kalooban ni Janus sa tuwing mapapalaban sa aswang. Dahil pagka-uwi ay may napagsasabihan na mga kaganapan. Palaging nakaabang si Lola Indang at Mang Hernan sa tahanan. Naghihintay sa kanyang pagbalik mula sa labanan. Todo bigay ng suporta ang mga ito sa pagiging manunugis ng binata. At bilang tanda ng pasasalamat sa nagbigay ng tangan, pumili ng petsa sa bawat buwan si Janus para magbigay ng alay doon sa itaas ng bundok. Nagdadala ng pagkain, inumin, at iba pang kaaya-ayang kagamitan. Nagpatuloy ang buhay nito bilang tagataguyod ng pamilya sa umaga at manunugis ng nilalang sa gabi. Hindi na rin naulit ang kaso ni Mang Ricky dahil siniguradong mapapatay ang kalaban sa bawat engkwentro upang maiwasan ang ganong kaganapan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1991, probinsya ng Albay. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naghahanda si Tibor sa napakalaking hamon ng sariling ama.
Yun ay ang tumakbong kapitan ng barangay. Bata pa lamang, pagpupolitika na ang pinapangarap ng ama sa anak. Kaya naman sa edad na 25, susubok na itong tahakin ang magulong buhay politika. Kaso nga lang, malaki ang kakaharapin nilang balakid na si Samson. 9 na taon na itong nakaupo bilang kapitan at palaging binoboto ng mga tao sa lugar. Ayon sa mga sabi-sabi, nararapat lamang ito sa pwesto dahil malaki ang naitutulong sa barangay at talaga namang nagmamalasakit sa tao. Ngunit hindi naman ito pinaniniwalaan ng pamilya ni Tibor. Dahil bukod sa may away politiko, nagkairingan na din ang parehong ama ng dalawa nang dahil lamang sa mga anak. Dating matalik na magkaibigan si Tibor at Samson. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong nawala. Nang hindi sinasadyang maibuo ni Samson ang matalim na kawayan sa balikat ni Tibor habang nasa kalagitnaan ng paglalaro. Malaki ang naging paghahanda ni Tibor sa laban. Halos 1 buwan na lamang ay araw na ng eleksyon. Araw-araw itong nagbabahay-bahay para kumbinsihin ang publiko. Naghanda rin ng daan-daang libo para palihim na pamigay sa huling gabi bago sumapit ang eleksyon. Samantalang ang partida naman ni Samson, wala naman masyadong ginawa. Paminsan-minsan lang kung magbahay-bahay at madalas itinutuon pa din ang pansin sa mga gawain sa barangay. Sa katunayan, wala talaga itong ginagawang paghahanda gawa ng binigay na nito sa tao ang pagdedesisyon. Isang araw, sa paglilibot ni Tibor ay may isang binatang lalaki ang nakapagsabi sa kanya. Madali lang naman patrasin yan si Samson. Lapitan mo lang ako pag gusto mong siguraduhin ang pagkapanalo mo. Hindi naman ito pinansin ni Tibor at ngumiti na lamang sabay nakipaggamay. Dahil sa 3 linggo na lamang ang hinihintay noon bago mag-eleksyon, marami ng mga tauhan si Tibor na pinapakalap ng impormasyon para malaman ang pulso ng tao. Ngunit kagaya ng inaasahan, halos 80% nasa panig pa din ng kalaban. Kaya naman mas lalong dinoble ni Tibor ang pangungumbinsi sa tao, kasabay ng pag-iimbak ng libo-libong pera pambili ng boto. Iginugol pa ni Tibor ang dumaang linggo sa ganitong pamamaraan. Halos hindi na din ito nakatulog dahil kahit anong gawin niyang pangungumbinsi, nasa kalaban pa din ang kalamangan. Hanggang sa sumapit ang isang araw. Dahil sa hindi pa man nag-e-eleksyon ay ramdam na ang pagkabigo. Naalala nito ang isang lalaki na nag-alok ng paniguradong solusyon. Binalikan ni Tibor ang tahanan nito. Naabutang nagwawali sa bakuran. At nang makausap, ito ang naging pahayag ng lalaki. Isa akong mangkukulam. At ang inaalok ko sa iyo, isang malakas na kulam para kay Samson nang hindi na magkaroon pa ng lakas para lumaban. Bahagyang nakaramdam ng takot si Tibor ngunit mas nangibabaw ang kagustuhang manalo. Kaya pumayag siya sa alok ng lalaki. Dahil dito, niyaya siya nitong pumasok muna at dito nakita sa loob ng tahanan na puno ng mga kagamitan sa pangkukulam. At halos puro itim lamang ang mga gamit. Madali naman itong natapos sa pagsasagawa ng kulam. Dahil halos lahat naman ng impormasyon patungkol kay Samson ay alam ni Tibor. Gawa na naging matalik niya itong kaibigan noong kabataan. Nagpasalamat naman si Tibor at kahit hindi nanghihingi ng anumang kapalit, inabutan pa din niya ito ng pera. Pagkaraan ng 3 araw nalaman ni Tibor na hindi natutuloy si Samson sa pagtakbo. Dahil bigla ang nagkasakit sa puso.
Naghahabol ito ng hininga at mukhang hindi na kakayanin pang maghanda pa sa eleksyon. Kung sakali namang ituloy at nanalo, hindi na nito kakayanin pang magserbisyo. Labis na tuwa ang naramdaman ni Tibor na mga sandaling yon. Kagaya ng inaasahan, nanalo siya sa eleksyon dahil sa pag-urong ng kalaban. Hindi man lubos na gusto ng tao ay naupo na sa pwesto si Tibor. Ngunit sa loob ng isang taong serbisyo, wala kang ibang maririnig sa mga tao sa lugar, kundi reklamo at pagkukumpara sa dating kapitan. Ngunit walang pakialam si Tibor sa mga nangyayari. Ang importante lamang sa mag-ama ay ang posisyon. Hanggang sa sumapit ang isang araw, nabalitaan ni Tibor ang pagkamatay ng mangkukulam na naging dahilan ng pagkapanalo. Hindi na ito nagpaabot pa ng pakikiramay gawa ng naibigay na niya ang pera bago pa man ito mawala. Nang mga panahong yon, wala na ding balita si Tibor kay Samson. 2 araw ang lumipas magmula nang mailibing ang mangkukulam. Nakaramdam na matinding sakit sa lalamunan si Tibor kaya kagad siyang nagpatingin sa doktor. Pero wala namang makita na kahit anong sakit. Paglipas pa ng 1 linggo, tuluyang nawala ng boses si Tibor at nakaramdam ng tila butas sa lalamunan. Ngunit nang subukan niyang ilawan, wala namang kakaiba. Kaya nagpa siya ang ama ni Tibor na dalhin muna ito sa Maynila para maipagamot sa mga dalubhasa. Ngunit kagaya sa naunang doktor, wala pa din silang nakitang sakit maliban na lamang sa pagkawala ng boses na madali namang masolusyonan. Matapos yon ay muli na silang bumalik sa sariling lugar. Dahil sa nararamdaman, paminsan-minsan ang ama na din mismo ang tumutulong sa barangay para mabawasan ang ibang gawain ng ibang opisyales. Hanggang sa meron isang taon nagsabi na lumapit sila sa albularyo. Hindi man mahilig maniwala sa ganitong mga bagay ang ama. Ngunit sumang-ayon ito para sa kapakanan ng anak. Pinuntahan nila ang isang dalubhasang albularyo at pagkahawak pa lamang sa lalamunan ni Tibor, kaagad nitong sinabi, Nako, may pinakulam ang anak mo. Maaaring nalaman ito ng biktima kaya nakapag-iwan pa ng sumpa bago mamatay. Nakikita kong namatay na din ang mismong nagkasagawa ng kulam. Pakinggan mo ako. Bumalik na sa anak mo ang lahat ng sumpa. Kaya magiging totoo ako sa'yo. Hindi ko na may sasalba pa ang anak mo dahil mas malakas ang sumpa kung dala ito sa hukay. dahil sa narinig. Nakaramdam ng panghihina ang ama at bago pa man umuwi, nagpasalamat ito sa albularyo. Nang makarating ang mag-ama sa tahanan ay napansin niyang hindi na humihinga ang anak. Sinubukan pa ng ama ang lahat ng makakaya para makahinga ito. Ngunit tila huli na ang lahat. Masakit man sa loob ay wala na itong nagawa kundi ayusin ang burol ng anak. Naging maayos naman ang lahat. Madaming bumisita dahil kapitan ito ng barangay. Sa huling lamay ng anak, may isang matandang lalaki ang lumapit sa ama ni Tibor at nagbigay ng kalinawan sa mga katanungan sa isipan. Naupo ito sa tabi ng ama at mahinahong kwento ang mga naganap. Nasaksihan ko ang lahat. Isang araw pumunta si Kapitan Tibor sa bahay at may pinakulam sa anak ko. Ang pinakulam niya ay ang kalaban niyang si Samson. Makailang araw lang nang mabalitaan ko ang nangyayari sa dating kapitan. At alam kong epekto na ito ng kulam. Ilang araw lang ang lumipas. Sumugod sa bahay namin yung tatay ni Samson. Dahil ako lang mag-isa at tinakot niya ako.
Inamin ko na si Tibor nga ang nagpakulam. Sa harap ko mismo, narinig ko ang mabigat na sumpang binitawan ng ama. Pagkaraan lang ng 1 linggo nabalitaan kong namatay na din ito. Hindi man buo ang kaalaman ko sa pangkukulam. Pero sigurado kung ang sumpa ang pumatay sa anak mo. Dahil hindi na ito nasa lupa ng anak kong namatay na din. Pumatak na lang ang luha ng ama ni Tibor at nagpasalamat sa nalaman. Wala na itong ibang nasa isip kundi bigyan na lamang na matiwasay na libing ang anak. Kinabukasan, maayos namang nailibing ang labi. Ito lang ang tanging alaalang naiwan sa barangay kay Tibor. May pansamantalang pumalit sa pwesto ngunit pagdaan ng maraming eleksyon, wala na naging permanenteng kapitan sa barangay. Matagal na panahon man ang nakalilipas. Naging palaisipan pa din sa barangay kung nasaan na ang dating kapitan na si Samson. Dahil sa hindi din naman napabalitang namatay ito. Samantala, labis pa din ang pagsisisi ng ama ni Tibor. Nang dahil sa sariling pangarap, humantong ang lahat sa kasawian ng anak. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.